At simulan na natin ang talakayan kasama si Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Albaida. Dito lang sa Vibe Check! Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Simulan natin ang talakayan sa issue kaugnay ng panghaharas ng China sa mga barko at eroplano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kamakailan lang muntik nang mabangga ang barko ng Philippine Navy dahil sa delikadong maniobra ng warship ng China sa Pag-asa Island. Kaya nga, Cheska, pero habang nangyayari ang mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, patuloy din ang problema ng bansa sa sinasabing panghihimasok ng China sa Pilipinas. Di ba naaresto ang 3 Pilipinong sinasabing nag-i-espia sa Pilipinas para sa China? Pero Carlo, issue rin ngayon sa bansa ang mga tinatawag na senador, traidor sa Senado o mga senador na sinasabing nagpapakalat ng propaganda ng China. Marcoleta, ikaw ba yan? Matatandang binatikos ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta na isuko ang Kalayaan Island Group. Pero paulit-ulit nang iginiit ng senador na taken out of context ang kanyang pahayag. Para bang kasalanan natin? Kaya naman, ang tanong ng bayan, ano ba dapat gawin ng ating gobyerno sa patuloy na pangbubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea at of course yung kanilang interference sa ating domestic affairs? Ngayon. Oh, Richard, alam kong ikaw ang isa sa mga laging kinukonsulta ng international media regarding dito sa issue ng West Philippine Sea. Ano muna masasabi mo? Yun. Tsaka huwag natin kasama natin si Vice Mayor, di ba? Oo nga pala. Vice Mayor! Tawagin natin! BM! Mama sa diskusyon. Oh, yan. Sugar Vice rush kami Mayor. dalawa. Good afternoon, Vice Mayor! Municipalities Biglang, Kalayaan, Palawan, Vice MP Albaida. Magandang tanghali o hapon po. Oo. Vice. Mga kalayaang hapon, mga kalayaang araw po sa inyo pong lahat dyan. Kay Attorney Dino, kay Sir Carlo, kay Prof. Richard at syempre sa kapatid ko, kay Cheska. Yan. Vice, matanong lang namin, kamusta naman po kayo dyan? Naalala namin na kayo ay dineklarang persona non grata ng China. No? Anong sentimento nyo dyan? Tsaka, syempre, wini-wish namin na patuloy pa rin ang inyong katapangan. No? At saludo po kami sa lahat ng inyong ginagawa. Kalayaan 12, Vice. Well, I could never be this... yes po, Kalayaan 16, I could never be this happy, I could never be this happy na, alam nyo, sa panahon na kung saan nagkakaroon po ng paglalaban-laban ng mga kaisipan at paghahasik ng kalituhan sa ating mga kapwa Pilipino, ay nagiging patunay tayo na dapat hindi nawawala po yung ating pagiging Pilipino at pagmamahal po sa ating bansa sa pagpataw sa atin bilang mga persona non grata or isa sa mga persona non grata ng bansang China, sa Macau, sa Hong Kong at sa China po mismo. Magpapatinag ba tayo dyan sa mga ganyang mga pagpapersona non grata sa inyo? Kamusta ang sentimento ng kasama nyo dyan sa Kalayaan 16? Well, masaya kami. Masaya kami. At syempre, ginawa naman ng Chinese Embassy yun at ng bansang China yun dahil naunahan natin sila. In 2023, we have already declared Ambassador Wang Xilian, the then Ambassador Wang Xilian, as persona non grata because of his intent to participate in the crafting of our foreign policy. And pangalawa po, dito po kay Ambassador Jing Quan dahil naman po sa kanyang mga patutsada sa atin pong mga national officials na mukha rin po ng soberenya ng ating pong bansa. VM, itanong ako para sa mga kababayan natin na, kasi parang kayo ang tumatanaw, no? Pinakaunang nakikita ng mga katunggali natin sa China pagdating sa West Philippine Sea. Yung mga kababayan natin na nagsasabing, isuko na lang natin yung laban at matakot na lang tayo dahil hindi naman natin kakayanin ng China. Ano masasabi nyo sa kanila? Well, they are just mimicking and parroting the idealism of some certain group of people, and those that are enabling the argument of the People's Republic of China. Ang tawag ko diyan mga defeatist, mga defeatist and mga fatalist. Parang hindi pinag-isipan, parang napakatamad nila mag-isip na kapag sinabing China at Pilipinas, gera na agad. Hindi man lang nila inaral yung, sorry, hindi naman ako eksperto dito, pero the practicality of economics,
world economics, and the practicality of foreign relations and international norms and rule of law. Parang hindi yata nila natatouch down yun, o baka hindi lang nila hagip. Vice Mayor, tanong ko lang, no? I mean, obviously, may giyera nangyari ngayon sa gitnang silangan at may mga nagsasabi na hindi ba kaya baka ma-encourage din ng China na maging adventurous na rin dito sa region natin. May nakikita ba tayong pagbabago doon sa behavior ng China? Nagiging more aggressive ba sila? Or may preparation ba tayo just in case if things move into much more kinetic, God forbid, move? Well, sa ngayon, mas nakikita natin na parang mas nag-slow down si China at inaaral niya rin yung mga ginagawa. I know we can analyze the situation right now. From being the one who always attack. Pero ngayon parang, teka lang, mag-usap muna tayo, settle down. Kasi parang hindi pala, parang binibiro lang si Uncle Sam, tapos gano'n na pala yung ginagawa niya sa ibang mga bansa. Baka gano'n din yung gawin sa amin. At the same point of view, sa amin po sa Kalayaan, ang nararanasan namin, ever since naman po na hindi pinaglaban ng mga nakaraang panahon yung ating West Philippine Sea, nararanasan na po namin yan, mga intimidation, radio challenges. Right. Tandaan lang ngayon, mas naging transparent lang, mas ipinapakita sa buong mundo kung walang hiya yung China na ginagawa nila ito mismo sa ating pong teritoryo. Dati kasi parang hindi pa sila masyadong, there were only 3 times na binanggit sila noong pong 2016 to 2022. Pero right now po, as we can see, lalo po nung nangyari nitong nakarang linggo lamang, Right. yung muntikan na po nilang banggay yung ating pong BRP Benguet, yun pong 507 natin, talagang nakikita natin kung paano sila gumalaw at paano nila tinetest to the fullest extent yung kanilang tinatawag na gray zone strategy. Sige. At ito, Vice, alam namin na nitong nakaraang buwan sa March, nagkaroon ng ating West Philippine Sea Coalition Pulong Bayan dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Maari ba naming matanong kung ano yung mga sentimiento ng mga people on the ground, lalo na yung mga ating mangingisda, which is gravely affected by the situation? Well, sa ngayon, dahil merong pressing issue sa issue ng petrolyo, yun yung mas natakel, yun yung mas natakel. So much so, yung sustainability ng presence ng ating mga mangingisda na naglalayag na mamalakaya sa atin pong Kalayaan Island Group. Ito po yung bahagi ng West Philippine Sea na sakop po ng lalawigan po ng Palawan. So dito po sa Pulong Bayan na ginanap, partikular na kasama ng ating mga mangingisda, natanggap po ng ating mga mambabatas yung mismong pulso ng ating pong mga samahan ng mga mangingisda, samahan ng mga namamalakaya, at nakita nila kung gaano kahirap kapag ang gobyerno ay malayo sa realidad on grounds and at sea. Kaya nga yung mga mambabatas po natin, yung atin pong tinatawag na Special Committee on West Philippine Sea, at si Senator Erwin Tulfo, ay talagang they crafted something that would really address the gut issue of our fishermen and our fishers who are getting their fish catch in the Kalayaan Island Group, particularly as part of the Palawan's West Philippine Sea. Vice, may matanong ko lang bago siguro tayo magtapos dito sa segment na ito, no. Ano po ang anong masasabi ninyo dun sa pahayag ng isang traidor na senador, no, na i-give up na lang po yung Kalayaan Group of Islands? Na misunderstood naman daw. Sorry na. Kaya pa mali, no? Or ano masasabi ng mga sorry, tao Vice. na ganyan ang nagsasabi? Hindi na Okay lang. Alam niyo po, kahit ako nagkaroon ako ng issue sa aking hearing comprehension dahil sinabi ko na misunderstood lang daw po siya. Pero sabi ko kung isa o dalawa lang yung hindi nakaunawa or maaring nagkaroon ng maling pagkaunawa. Pero kahit yung professor ko na may doctorate degree sa English at yung may doctorate degree sa wikang Tagalog, parehas ang pagkakaintindi. Siguro naman, hindi naman po tayo nagkulang sa pagkakaunawa. Tayo po ay nasaktan. Siguro kung sa layman's term, we felt that we were
being betrayed, and discouraged by the statements made by the honorable senator, Senator Marcoleta. But then again, as the representation of our great people who are part of the Kalayaan Island Group, our great residents, talagang nanindigan po tayo na siguro mas mabuti since this will already run down the history of the Philippines, siguro mas maganda na tanggalin na lang o i-strike out the statement ng nasabing senador doon po sa Commission on Appointment. Kasi tayo po, bukod sa tayo nasaktan, kailangan meron din tayong gawin na para po hindi ho basta-bastahin na lehitimong mga mamamayan. May mga bata po doon na nag-aaral, may mga guro, may mga sundalo, may mga Philippine Coast Guard, at meron pong mga ina, may mga ama na namumuhay po sa Isla Pag-asa ng payak pero may malalim na pangarap po para sa bansang Pilipinas which no one can ever invalidate. Vice Mayor, tanong ko lang, anong tingin niyo sa mga tao nagsasabi na kailangan natin ng diplomacy engagement? I mean, narinig natin yan sa mga matataas na official din ngayon. Lalong-lalo na ASEAN Chair at yung ating presidente, sabi niya baka babalik din tayo dun sa mga conversation, negosasyon ukol sa joint development agreement sa RIDBANG. Alam ko, of course, prerogative ng ating presidente yan at DFA, pero kayo naman nasa frontline, nakikita niyo yung katotohanan, alam niyo yung tunay na nature ng China. Anong tingin niyo sa issue na yan? How should we approach diplomacy and engagement with China? Well, diplomacy and engagement should be mutual. Should be reciprocal. Kung nakikita natin, halimbawa, unahin na lang nila. Sige, total, gusto namin makipag-usap. Gusto namin pakita na sincero kami sa aming pakikipag-usap. Ang una nilang gawin, alisin nila yung mga barko nila na nakapaikot sa Isla Pag-asa within the 12 nautical mile territorial waters ng munisipyo ng Kalayaan sa Pag-asa. Right. Alam mo, sometimes, yung sinasabing action speaks louder than word Kasi words are called and effect, sabi nga ni Michael Bublé. Diba? So talagang Hindi ko na-expect yun. Buplay talaga. Kala ko Churchill or something like that. Okay. So kailangan meron silang gawing action. Kailangan makita ko ng ating bansa na seryoso at sincero sila sa kanilang intensyon. Paano natin sila pagkakatiwalaan sa malaking bagay kung doon pa lang sa mga maliliit hindi na nila maipakita na katiwa-tiwala po sila. Vice, para siguro last question na lang, para sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon, kayo nga nasa frontline sabi ni Richard, anong inyong mensahe sa ating mga kababayan? Paano namin kayo matutulungan at masusuportahan sa ginagawa nyo ngayon? Walang ibang pinaka-mainam na panahon para maging Pilipino kundi ngayong panahon na kung saan tinitest po yung atin pong pagka-Pilipino sa ating pong pagmamahal sa West Philippine Sea. Hindi po ibig sabihin nasa landlocked area ka ng Luzon o nasa southernmost part ka ng Mindanao o nasa easternmost part ka ng Visayas, wala kang pakialam sa West Philippine Sea. Si West Philippine Sea po ay nagko-contribute ng at least 5% ng fish catch na disente pong inihahain natin sa hapagkainan ng buong Pilipinas. Yun pong mga isda na nahuhuli sa Jensan, yun pong mga galunggong na nahuhuli at isinisilbi minsan sa ilang mga gunggong, ay ang breeding ground po yan ay Philippine Sea. So wala pong Pilipino dapat magsasabi na wala silang pakialam sa West Philippine Sea. Sapagkat ito po ay atin pong patunay na magpapatuloy po ang salinlahi ng atin pong bansa kung atin pong ipaglalaban, hindi isusuko, at atin pong pangangalagaan ang ating karapatan. Napakagandang mensahe. Maraming salamat sa patuloy na pagdindig, Vice Mayor Morris Philip Albayda ng Kalayaan Municipality sa Palawan. At maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin dito. So with due respect, ayan po sa ating panawagan natin sa mga kapwa natin Pilipino, tayo po ay tumayo bilang Pilipino at ipaglaban natin kung ano yung sa atin ng West Philippine Sea. Muli mabuhay ka, Vice MP, at ang buong Kalayaan Municipality. Salamat po. Maraming salamat po, and with due respect, mabuhay po ang Pilipinas. Saludo kami sa iyo, Vice, at napakaswerte ng Pilipinas at merong mga patriots kagaya mo na naninindigan. Siyempre, hindi naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan